Lalong naging sentro ng kontrobersya ang Senate of the Philippines matapos lumabas ang mga CCTV footage at ulat hinggil sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado noong madaling araw ng Mayo 14. Batay sa kuha ng CCTV na inilabas ng mga autoridad at media, makikitang magkasamang nagtungo sa parking area sina De La Rosa at Senador Robin Padilla bago tuluyang umalis ang isang puting Toyota van dakong alas 2:32 ng madaling araw. Ayon sa Philippine National Police, ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ni Padilla. Dahil dito, nagsimula ang masusing investigasyon ng National Bureau of Investigation upang malaman kung may naganap bang obstruction of justice o pagtulong upang makaiwas sa pag-aresto si De La Rosa. Itinuturing si Padilla bilang person of interest, ngunit wala pang formal na kasong isinampa laban sa kanya. Samantala, ilang senador at legal experts ang nanawagan ng malinaw na paliwanag mula sa Senado kung bakit walang naging aksyon ang security personnel kahit may umiiral ng kautusan laban kay De La Rosa. Lumitaw din ang tanong kung may mga opisyal na posibleng nagbigay proteksyon sa senador upang makalabas siya ng walang aberya. Ayon naman sa kampo ni Padilla, wala silang nilabag na batas dahil normal lamang umano ang kanilang pag-alis sa Senado at wala namang autoridad na pumigil sa kanila noong gabing iyon. Patuloy namang sinusuri ng mga investigador ang iba pang CCTV footage at mga record ng sasakyan upang matukoy kung saan nagtungo si De La Rosa matapos umalis sa Senado. Patuloy na humaharap sa matinding legal na hamon si Senador Ronald Bato De La Rosa matapos pagtibayin ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa madugong kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ayon sa mga dokumentong inihain sa ICC, si De La Rosa ay isa sa mga pangunahing personalidad na iniimbestigahan dahil sa umano'y pananagutan sa libo-libong pagkamatay sa ilalim ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat iginiit ng kampo ni De La Rosa na wala umanong jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos umatras ang bansa mula sa Rome Statute noong 2019, sinabi ng mga eksperto sa international law na maaaring magpatuloy ang investigasyon dahil naganap ang mga alegadong krimen noong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Kasunod nito, naghain si De La Rosa ng petisyon sa Supreme Court of the Philippines upang pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Gayunman, ibinasura ito ng Korte Suprema, dahilan upang magpatuloy ang operasyon ng mga autoridad para siya ay mahanap at maaresto. Sa kasalukuyan, nagsagawa na ng tracker operations ang Philippine National Police sa iba't ibang lugar kung saan posibleng nagtatago ang senador. Mahigpit ding binabantayan ng Department of Justice ang sinumang posibleng tumulong sa kanya upang makaiwas sa batas.